Magandang araw po sa inyong lahat sa lahat ng inyong pakikinig at taga-subaybay. Itago niyo na lang ako sa pangalang Sandy, isa po akong sales lady sa isang mall. Nag-iisa po akong anak, hiwalay din po ang aking mga magulang dahil mapanakit si Papa noong bata pa ako. Nakikita ko kung paano niya saktan si Mama. Palagi din siyang lasing noon at sa aming binubuhos ang galit at inis niya. Ilang taon din nagtiis si Mama sa pag-uugali ni Papa. Dahil umaasa si Mama na magbabago pa ito, may maayos naman na trabaho ang mama ko. Isa siyang supervisor sa isang factory. Dumating ang panahon na nagkaroon na ng iba ang papa ko. Hindi yun natanggap ng mama ko. Pakiramdam ko, wala akong halaga sa mama ko. Dahil hindi niya ako nakikita. Ramdam ko ang sakit na nararamdaman ni mama. Siguro nga, kahit ganun si papa, mahal na mahal siya ni mama. Isang araw, naglakas loob akong kausapin si mama. Sinabi ko, Mama, si papa lang ang umalis. Andito pa ako, hindi kita iiwan. Kung ipagpapatuloy mo ang ganyang sitwasyon mo, isang araw paggising mo, baka wala na rin ako dito sa bahay. Simula nung sinabi ko yon, napansin ko, unti-unting nagbabago si Mama. Ibinabalik na niya ang dating siya at nakikita ko ang pagbawi niya sa akin. Naging mas maayos ang pagsasama namin hanggang sa nakatapos na ako ng pag-aaral at nakahanap na ng trabaho na ako bilang sales lady. Naging masagana ang buhay namin noon at Ate Vine, kahit dalawa lang kami. Napapansin ko pa rin paminsan-minsan, nakatingin si Mama sa malayo, na para bang naghihintay pa rin sa pagbabalik ni Papa. Nauunawaan ko naman siya dahil alam ko kung gaano niya kamahal ang kanyang asawa. Kaya minsan nasabi ko sa kanya na pwede pa naman siyang mag-asawa kung makakatagpo siyang muli. Basta huwag yung katulad ni Papa na mapanakit. Napangiti lang sa akin si Mama at sabi niya masaya na raw siya nakasama niya ako at ilalaan na lang daw niya ang oras niya sa akin at sa kanyang trabaho, pero sinabi ko na lagi lang ako andito para suportahan siya sa lahat ng gusto niyang gawin. Nagpatuloy ang samahan namin ni Mama at napansin ko rin sa paglipas ng panahon ay tuluyan nang nakalimutan ni Mama si Papa. Kapwa naging abala kami sa aming mga trabaho, halos gabi na kami nagkikita sa bahay. Paggaling namin mula sa trabaho, isang araw maaga akong nakauwi sa bahay, kaya nang dumating si Mama ay nagulat ako dahil may kasama siyang isang binata. At sa palagay ko, halos kasing edad ko lamang. Masaya akong binati ni Mama at pinaupo niya sa sofa ang kanyang bisita. Sinalubong ko naman si Mama at hinagkan ko pa sa magkabilang pisngi. Bago niya ipinakilala sa akin ang kanyang bisita, Sandy anak, si Alex nga pala, bagong lipat lang sa aming department. At under my line, Alex, ito naman ang anak kong si Sandy. Anak, boyfriend ko pala. Walang pag-aalinlangan na pagpapakilala sa lalaki. Bahagya naman akong natigilan at napalunok dahil sa sinabi ni Mama. Napatitig pa ako kay Mama. Baka kasi nagbibiro lang siya, pero nang mapansin ko na sigurado siya, ay inabot ko na ang kamay ni Alex na gustong makipag-shake hand. Dito na rin kumain ng hapunan si Alex. Pagkatapos ng namin kumain, nagpaalam na si Alex na uuwi na, pero sa totoo lang, Ate Vine, kumukulo ang dugo ko sa lalaking iyon. Hindi ko na kaya pang makita ang paglalambingan nila ni Mama sa aking harapan. Ano ba yan, Mama? Frank lang ba yon? Are you sure na boyfriend mo yung lalaking yon? Manaman, weak ako. Oh, anak, boyfriend ko si Alex, wag kang mag-alala. Mabait at masipag si Alex. 2 buwan din niya akong niligawan. Bago ko siya sinagot, huwag kang mag-alala. Hindi siya katulad ng papa mo. At saka sabi mo, susuportahan mo ako kung gusto ko ulit mag-asawa. Andyan na. Paliwanag ng aking ina. Wala na akong nagawa. Nagbuntong hininga ako at muling nagsalita. Oo nga ma, pumayag ako na pwede kang mag-asawang muli. Pero hindi ko naman akalain na ganong kabata ang pipiliin mo. Kasing edad ko lang yun eh. Tutul ko pang sagot. Tama nga kasing edad ko nga lang. 27 pa lang si Alex anak. Pero anak, ramdam ko naman na seryoso siya sa akin. Pwede ba anak, huwag mo muna siyang husgahan agad? Hindi mo pa nga nakakasama yung tao eh. Depensa naman niya habang naiinis na rin. Kaya nagpaalam na rin ako. Sinabi ko na magpapahinga na ako sa aking kwarto. Akala ko, Ate Vine, hindi ganon kalalim ang relasyon nila. Hanggang sa isang araw, late na akong nakauwi sa bahay. Nagulat ako nang makapasok ako sa bahay. May mga bag na nakalagay sa sala at meron din sa sahig. Agad naman akong kinausap ni Mama at nagulat ako sa sinabi niya. Dahil sa bahay natitira si Alex, dahil pinaalis na ito sa inuupahan nitong apartment, dahil gagamitin daw ng anak ng may-ari ang kanyang tinitirahan. Ang nakakainis pa, nang tinanong ko kung saan matutulog si Alex. Doon daw sa kanyang kwarto. Magkasama sila sa iisang kwarto. Hindi ako makahinga sa pagkakataon na iyon.
Parang gusto kong iuntog ang ulo ko. Baka sakaling panaginip lang ang lahat. Pero dahil ito ay desisyon ng aking ina, wala na akong nagawa pa kundi ang sumakay sa mga nangyayari, pero sa isip ko ay bumuo ako ng mga plano para sa gagawin ko sa lalaking ito para magkusa na siyang umalis sa aming bahay. Dahil supervisor si Mama sa kanyang pinagtatrabahuan, madalas maagang nakakauwi si Alex sa bahay. Minsan naabutan ko si Alex na nakaupo sa sofa. Halata ng kakadating lang din niya mula sa trabaho. Nagpapahinga pa siguro, "Oy Alex, hindi porket pinatira ka dito ni Mama magbubuhay prinsipe ka na. Kanina ka pa ata dumating. Hindi ka man lang magluto ng hapunan." Naiirita kong sabi. Kitang-kita ko kung paano siya natatranta. At humingi ng sorry, agad-agad nagtungo ng kusina upang kumilos para magluto. Hindi lang iyon ang unang beses na pinakitaan ko ng magaspang kong ugali si Alex, Ate Vine. Lahat ng inuutos ko kay Alex ay ginagawa naman niya ng walang reklamo. Akala ko, Ate Vine, abot kamay ko na ang aking mga plano noong panahon na iyon, pero isang pangyayari ang nagpabago ng lahat. Isang umaga, masama ang aking pakiramdam, hindi ko kayang bumangon, nilalagnat ako at ito pala ay trangkaso. Pinilit kong bumaba dahil nandoon ang box ng medicine. Napag-alaman ko na mag-isa na lang pala ako sa bahay. Nakaalis na pala si Mama at Alex papunta sa trabaho. Hindi naging madali para sa akin ang mag-isa sa bahay dahil hindi talaga ako makakilos ng ayos. Nag-chat ako kay Mama at sinabi ko na may sakit ako at hindi ako nakapasok. Buong maghapon lang ako sa kwarto ko. Walang pagkain kung iinom naman ng gamot. Instant noodles lang ang kinakain ko. Kinabukasan ganun pa rin ako. Masama pa rin ang pakiramdam ko. Hindi pa rin ako nakapasok. Medyo tanghali na yon nang ako ay bumaba para mag-asikaso ng aking kakainin. Nang ako ay makarating sa kusina, nakita ko si Alex, nagluluto. Tatanungin ko pa lang siya dapat ay nakapagsalita na siya. Pinauwi daw sila dahil walang ilaw, nag-brown out. Pero si Mama andon, hindi pwedeng umuwi. Agad niya akong pinaupo sa mesa at binigyan ng makakain dahil gutom na ako. Ramdam ko na ang pagrereklamo ng sikmura ko at sa amoy na rin ng niluluto niya ay kumain ako. Hindi ko napansin, nagkasabay na kami ni Alex sa hapagkainan. Si Alex din ang nag-asikaso ng mga gamot ko. Nagbibigay ng tubig higit sa lahat. Inalalayan niya ako sa pag-akyat ng hagdan. Patungo sa aking kwarto, doon, naramdaman ko ang pag-aasikaso niya, ang pag-aalala niya. 3 araw din niya akong inalagaan. Ang pagkakaalam ko, wala lang siyang pasok dahil sa walang kuryente, pero ang totoo pala, nag-leave siya ng 3 araw para maalagaan ako. Nagpaalam naman siya kay Mama at pinayagan naman ang binata na alagaan ako. Nagpasalamat naman ako sa kanya at agad siyang ngumiti. Ngayon ko lang siya nakitang ngumiti sa harap ko, na walang takot at pangamba. Ito rin ang unang pagkakataon na makita ko ang mukha ni Alex ng malapitan. Gwapo pala talaga si Alex. Kaya siguro ay nagkagusto agad si Mama. Lahat ginawa ni Alex sa mga araw na hindi ko kayang kumilos at tuluyan na nga akong gumaling at nakabalik na ako sa aking trabaho. Simula noon ay naging close na kami ni Alex. Naisip ko yung mga pinaggagawa ko sa kanya, yung mga pangit kong pag-uugali. Kaya sabi ko sa sarili ko, babawi pa ako sa kanya. Magiging mabuti na ako sa kanya, pero hindi inaasahan na mas higit pa sa pagiging close namin sa isa't isa ang mangyayari. Isang araw sabay kaming dumating sa bahay. Galing sa trabaho, si Mama naman laging gabi na dumarating. Kahit day off ni Mama, madalas nasa trabaho pa rin. Kaya mas madalas na kami ni Alex ang naiiwan sa bahay. At aaminin ko sa inyo, tuluyan na akong nahulog ang loob ko sa binata. Dumating na rin sa point na nagtapat si Alex ng pag-ibig sa akin. Ilang beses ko siyang tinanggihan, pero ilang beses din niya akong kinukulit dahil ramdam din daw niya na mahal ko rin siya. Kaya pumayag na ako na magkaroon kami ng lihim na relasyon. At ito ang kauna-unahan na may naganap sa amin. Masakit sa umpisa dahil kauna-unahan siya sa tilapia ko, pero hindi nagtagal. Ay unti-unti na itong sumasarap. Kahit pa sobrang sagad, aminin ko, Ate Vine, pinabagabag ako ng aking konsensya. Hindi ko alam kung bakit nagawa ko ito sa Mama ko. Mabait si Mama. Trabaho-bahay lang ang ginagawa niya. Wala siyang kaalam-alam na niloloko na namin siya ni Alex. Pero nagpatuloy pa rin kami ni Alex. At paglipas ng 6 na buwan na buntis ako, pinakita ko kay Alex ang pregnancy test kit. Parehas kaming hindi makapagsalita. At mukhang natatakot na natili pa rin ang lihim namin. Nagpatuloy ang aming buhay. Nagtatrabaho ako. At ganun din si Alex.
Pero hindi ko ito maitatago habang buhay. Lilipas ang araw na lalaki ang aking tiyan, kaya isang araw nagpasya na ako na sabihin ito kay mama. Nagkaroon ako ng pagkakataon na sabihin ito kay mama. Isang araw, tamang-tama. Day off ni mama at hindi siya pumasok, kaya kinuha ko na ang pagkakataon na ito. Pagtabi ko pa lang kay mama ay umiiyak na ako, na parang iyak lang ang kaya kong ipahiwatig sa kanya. Pero nagulat ako sa sinabi niya. Alam ko na anak, buntis ka, nakita ko na ang resulta ng pregnancy test kit mo. Pagpasok ko kaninang madaling araw sa kwarto mo, at sinabi na rin sa akin ni Alex kanina lang, siguro nga anak, mas bagay kayo. Dahil parehas kayo ng edad nyo, magkakaintindihan kayo, siguro anak, na-miss ko lang ang papa mo. Kaya ako naghanap ng iba, siguro din. Nagkatruma lang ako kaya ayoko ng kasing edad ko. Pero andyan na yan bilang ina. Ako ang dapat na nakakaunawa sa'yo anak. Dahil ikaw na lang ang meron ako, mahal na mahal kita. Habang sinasabi ni mama ang lahat ng yon, na tumutulo ang mga luha niya, ako naman ay sige ang iyak at paghingi ng tawad. Dahil sobrang bait talaga ng mama ko, hindi ko akalain, kahit pa sarili niyang kaligayahan, kaya niyang ibigay sa akin. Ganon niya ako kamahal. Pinakasal kami ni mama, ni Alex, para daw maging buo na ang aming pagsasama. At sa pagsilang ng aking unang sanggol, ito ang nagbigay liwanag sa aming mga puso at sa aming tahanan. Nagtayo na lang si Alex ng isang negosyo at umalis sa kanyang pinapasukan. Dahil nang iisa lang ang pinapasukan nila ni mama, para hindi na rin daw sila pag-usapan sa trabaho, naging maayos naman ang mga buhay namin na magkakasama. Naging malapit din si mama sa kanyang apo at kita ko kung gaano niya ito kamahal. Kayo ba? Gaano ba kayo kamahal ng mama niyo? Ito ang aking kwento, Sandy.